Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 6. Antas ng stamina, 1, antas ng lakas 1-0. Ang iyong antas ng tibay ay tumaas ng husto. Ang tibay ng iyong katawan ay lubos na tumaas. Pumasok ang kutsilyo ni Kim Nam-won patungo sa aking puso. Upang maging tiyak, mukhang parang ito ay sumisiksik. Ang balat ko ay parang matigas na bato, at ang tanging natira dito ay isang dasgas. Ang mga mata ni Kim Nam-won ay nagpakita na siya ay nagulat. Paano? Sasabihin ko sa iyo ang tamang sagot sa aking tanong. Ang sagot ay, ang itlog ay isang buhay na bagay. Anong? At panahon ng pag-aanak, ang mga tipaklong ay nangingitlog ng higit sa 100 itlog sa isang pagkakataon. Itlog, nabubuhay na bagay, 100. Sa kasamaang palad, ang natitirang oras upang maunawaan ang kahulugan ng impormasyon ay masyadong maikli para sa estudyanteng may mahirap na isip. Anong sinasabi mo? Walang anuman kung hindi mo naiintindihan. 1 minuto na lang ang natitira. Ngayon, lumitaw ang takot sa mukha ni Kim Nam-won. Mamatay ka. Mamatay ka. Ang kutsilyo ay humakbang patungo sa aking leg. Hindi ko na pinansin ang pagdepensa sa atake. Kakakang. Dahil ba ang lugar ay mas madaling maapektuhan kaysa sa dibdib? Ang sugat ay medyo mas malalim kaysa dati, pero hindi pa rin ito masyadong masakit. Kim Nam-won. Sa likod ni Kim Nam-won, may mga tao pang gumagapang at naghahanap ng mga insekto, pati na rin ang mga handang saktan ang isa't isa. Iba para sa kanilang sariling kaligtasan. Ikaw ay tama. Ako ay kaparehong uri ng tao tulad mo. Siguro, maaari kong nailigtas ang ilan sa mga taong iyon. Pest! Bakit ayaw mong mamatay? Bakit hindi ka nalang mamatay? 55 segundo. 50 segundo. 45 segundo. Ang kutsilyo ay patuloy na nag-iwan ng mga gasgas lamang. Dumfloud ang dugo ngunit hindi umabot ang talim sa ilalim ng balat. May 30 segundo na lang natitira ng si Kim. Binuksan ni Nam-won ang kanyang bibig. Ibinagsak niya ang kutsilyo at lumuhod sa harap ko. Iligtas mo ako. 25 segundo. Iligtas mo ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Bakit ko naman gagawin yon? 20 segundo. Mahahalaga ang buhay ng mga tao. Siyempre. Iyan ang tuntunin ng lumang mundo. Tama ka lang. Ang bagong mundo ay nangangailangan ng mga bagong batas. 1-0 segundo. Ayaw ko. Ayaw kong mamatay. 5 segundo. Tumakbo si Kim Nam-won patungo sa akin na may malakas na sigaw at tinamaan ang aking mata. Ang sandaling sinubukan ng kutsilyo na humukay sa aking retina. Ang ibinigay na oras ay natapos na. May malakas na tunog at sumabog ang ulo ni Kim Nam-won. Mag-umpisa na ang bayad na kasunduan. Nagsimula kay Kim Nam-won, nag-umpisang sumabog ang mga ulo ng tao sa lahat ng dako. 1, 2, 3, 4. Ang mga sumasabog na ulo ay parang mga paputok na nag-aanunsyo ng isang bagong panahon. Nanonood ako sa eksena na may kaunting saya, kaunting pagkakasala, at isang misteryosong pakiramdam. Bakit? Bakit ako naging napakakalmado sa tanawin sa harap ko? Parang tinitignan ko ang isang nobela. Pinatay mo ang 124 na buhay na nilalang. Patay na kasaysayan, isang tipaklong, 123 itlog ng tipaklong. Nakapagpatay ka ng mga nilalang na hindi lumalaban, kaya ang bilang ng mga barya na iyong nakuha ay nabawasan ng kalahati. 6,200 barya ang nakuha na. Ang bilang ng mga barya na ginamit para sa pag-level up ng stats ay otomatikong ibinabawas. May kabuuan kang 3,500 barya. Nakamit ang mass murderer na tagumpay sa pamamagitan ng labis na pagpatay. Ang aking mukha ay makikita sa madilim na bintana ng karwahe. Ito ay isang mukha na hindi ko pa kailanman nakita, sa kabila ng pagtingin sa salamin ng walang bilang na beses sa aking buhay. Pinunasan ko ang dugo sa aking mga pisngi. Hindi nabura ang dugo. Nalaman na dugo pala ang nasa bintana. Kick. Mayroong pakiramdam ng pag-ugoy at muling umandar ang tren. Gumawa ito ng pamilyar na tunog ng tren. Maya-maya, bumuhos ang liwanag at naalis ang kadiliman mula sa mga bintana. Dumating na kami sa bahagi ng ibabaw ng linya 3 sa pagitan ng Abujong at Oksu. Sa labas ng bintana, lumantad ang Iloghan at ang Seoul. May isang tao na umungol. Ito ay isang ungol na naglalaman ng malalim na ginhawa na sila'y nakaligtas. Gayunpaman, hindi nagtagal at nagbago ang kahulugan ng ungol na iyon. Ang tanawin sa labas ng bintana ay hindi na ang Seoul na kanilang kilala. Usok at alikabok ang umakyat mula sa wasak na lungsod.
Nawasak ang mga tulay sa iloghan. Ang iloghan mismo ay pula sa mga katawan ng mga sundalo, habang sa gitna ng mga bumagsak na gusali, isang halimaw. Nagtatapakan sa isang iisa na tangke na parang ito ay laruan. Main scenario #1, natapos na ang patunay ng halaga. 300 barya ang nakuha bilang pangunahing gantimpala sa paglilinis. 100 barya ang nabawas para sa bayad sa paggamit ng channel. Magsisimula na ang karagdagang kasunduan sa kompensasyon. Isang mundo ang nawasak at isang bagong mundo ang isinilang. At ako lamang ang mambabasa na nakakaalam ng wakas ng mundong ito. Bilang karagdagan, si Li Gilyaong. Kung tama ang hinala ko, Li Gilyaong ang pangalan ng batang nakatayo sa tabi ko. Ang mga likido mula sa dinurog. Nasa mga kamay pa rin ng bata ang balang. Ito ang balang na aking piniga. Ang batang lalaki ay nakatingin sa kanyang ina na nawalan ng ulirat. Iniwan ng ina ng bata ang kanyang anak upang makiisa sa pagpatay sa lola. Ang bata. Kakatapos ko lang panoorin ang buong bagay mula simula hanggang wakas. Nag-atubili ako sandali bago hinawakan ang balikat ng bata. Hindi ito isang hangal na simpatya. Sa madaling salita, ito ay tama iyon. Hipokrisya. Batang. Dahan-dahang iniikot ng bata ang kanyang ulo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot sa kamatayan na unang beses niyang naranasan sa kanyang buhay. Hindi may iwasang mga likas na ugali. Hindi nagluluksa ang batang ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Natatakot lang siya sa kanyang sariling kamatayan. Ito ay likas. Siya ay tao. Gusto mo bang mabuhay? Ang mga mata ng bata ay nanginginig sa pagkabahala. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang puwersang hindi maiiwasan. Unti-unti kumilos ang ulo ng bata. Kung ganoon, tara na. Dahan-dahan na lumapit si Li Gilyaong sa aking mga binti. Si Yosanga ay nakatingin sa akin na mayroong humahanga na ekspresyon. Hindi ko sinasadyang. Nagdulot ng isa pang hindi pagkakaintindihan. Sa katunayan, ito ay nilikha upang makita. Ngunit hindi si Yosanga ang target. Ang ilang mga konstelasyon ay humahanga sa iyong magandang gawa. Ang mga konstelasyon ay nagbigay sa iyo ng 200 barya. Hindi ko maiwasang isipin na ito ay isang mababang hakbang. Pero gusto ko rin sanang mabuhay. Dahil sa mga nalalapit na mahahalagang kaganapan, mahalagang makuha ang atensyon ng mga konstelasyon sa ngayon. Bibabayaan niyo na ba kami ngayon? Hindi mo ba nakuha ang gusto mo? Si Han Myung-mo na nakasuot ng punit na kamiseta ay sumigaw mula sa 6 na hakbang ang layo. Ulo ng departamento Han Myung-mo. Siya ay isang maswerteng tao. Ngunit hindi ko maiwasang magtaka. Bakit si Han Myung-mo ay sumasakay sa subway kahit na marami siyang pera? Ito ang lalaking nagpakita. Kakatapos lang ng isang bagong S-Class na Mercedes-Benz. Erlan, inilabas? Hindi mo ba nakita sa labas? Talaga bang gusto mong lumabas dyan? Tumawa ang Dokaibi. Sa isang paraan, kahanga-hanga ito. Sa katunayan, hindi ko inaasahan ang marami mula sa karitong ito pero nagawa mong malampasan ang unang senaryo. Ito ay nagpapatunay na ang mga insekto. Karapat-dapat na mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng kamalayan sa aming kalagayan. Marahil kami ay parang mga balang sa kanyang mga mata. Ngayon, hindi ba dapat may gantimpala para sa pagtagumpay sa mga pagsubok? Bilang gantimpala para sa unang senaryo, karapat-dapat kang makakuha ng sponsorship. Ng mga konstelasyon. Wah! Ano sa tingin mo? Hindi ka ba excited dito? Yenan, tila wala kayong gana. Ito ay talagang malaking bagay. Ang reaksyon ay likas. Ako lang ang nandito na nakakaalam kung ano ang konstelasyon o sponsorship. Ang pagsuporta sa mga konstelasyon. Maliwanag ang kahulugan. Isa sa mga pangunahing kaganapan ng Ways of Survival, ang paghahanap ng sponsor ay nagsisimula na. Yelan, lahat ay may mga nalilitong ekspresyon. Madali ko itong masasabi sa iyo. Sa ngayon, napakamahina mo. Kung ikaw ay itatapon sa mga senaryo na mangyayari, ikaw ay mapapatay kapag nakatagpo ka ng isang mahina na daga sa lupa, lalo na ang isang crook. Pero sa kabutihang palad, may mga magagandang tao sa mga universo na may awa sa iyo at nais na suportahan ka. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi na nakatiis si Lee Hyun-sung at binuksan na ang kanyang bibig. Anong sinasabi mo? Sino ang nagsusponsor kanino eh? Yenan, ang mga salita ko ay pumasok lamang sa mga maruming tainga. Wala bang kasabihan sa Timog Korea? Mas mabuting makita ito ng 1 beses kaysa makinig ng 100 beses. Kaya't maranasan mo ito ng direkta. Well, ang mga hindi pinalad ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon. Hahaha. Ako ay tense. Mula ngayon,
Ang magandang pagpili dito ay makakapagpadali sa aking kaligtasan sa hinaharap. Doc Jesse. Dalawang kakaibang pagpipilian ang biglang lumitaw sa harap ko. Di ko alam kahit itanong mo pa sa akin. Ito ay likas na isang kasinungalingan upang maiwasan ang mga hinala. Sa pamamagitan ng paraan, mayroong dalawang pagpipilian. Si Yosanga ay talagang maswerte. Gawin mo ito ng komportable. Isipin mo ito bilang isang pagsusulit sa kakayahan. Pagsusulit sa kakayahan. Walang nakakaalam kung ano talaga ang sitwasyon. Bakit hindi ito gawin ng komportable? Naiintindihan ko. Isinara ni Yosanga ang kanyang bibig at nagsimulang tumitig sa kawalan. Ito ay isang malalim na pagpapahayag na para bang siya ay nakatagpo ng isang bagay na kawili-wili. Biglang nanahimik ang iba. Lahat ay nagbabasa ng mga pagpipilian sa harap nila. Mayroon din akong mga pagpipilian na dapat isaalang-alang. Pagsusuri ng sponsor. Pakiusap, pumili ng iyong tagapagtaguyod. Ang napili mong tagapagtaguyod ay magiging matibay na taga-suporta mo. Abyssal Black Flame Dragon. Hukom na parang demonyo ng apoy. Misteryosong tagaplano. Bilanggo ng gintong panyo. Mayroong 4 na pagpipilian na parang isang bugtong. Ibig sabihin nito ay mayroong 4 na konstelasyon na nais akong gawing kanilang inkarnasyon. Hindi maliit ang 4 na pagpipilian kung isasaalang-alang na ang pangunahing tauhan ng Ways of Survival ay nakatanggap ng 5 opsyon sa unang pagkakataon. Ang mga konstelasyon ay hindi kailanman nagpakita ng kanilang tunay na pangalan. Sa makatuwid, lahat ng mga kontratista ay dapat tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga konstelasyon sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng kalamnan, demonyo at hardin. Siyempre, ang palaisipan na ito ay walang kahulugan sa akin, ang nag-iisang mambabasa ng Ways of Survival. Tingnan natin. Una, ang Abyssal Black Flame Dragon. Ayon sa aking alaala, ang konstelasyong ito ay isang makapangyarihang entidad na nanguna sa grupo ng mga konstelasyon na tinatawag na itim na ulap. Nakalimutan ko ang kanya. Totoong pangalan pero naalala kong napakahaba ng pangalan na yon. Ang bentahe ng konstelasyong ito ay ang kontratista ay makakatanggap ng napakalakas na kapangyarihan sa pag-atake. Sa mga unang araw kapag ang tibay at kung ang lakas ay labis na kinakailangan, walang konstelasyon na kasing lakas ng Abyssal Dark Flame Dragon. Siyempre, iyon ay limitado sa simula. Habang mas madalas na ginagamit ang kapangyarihan ng konstelasyong ito, ang isipan ay naging masama at ang kontratista ay magiging isang baliw na mamamatay tao. Ang konstelasyong ito ay karaniwang sumusuporta sa mga tao na may katangiang tsuni. Hindi ko alam kung bakit ako pinili ng konstelasyon. Naramdaman ko. Hindi komportable at naiiwanan ang gaya na ito. Ang pangalawa, ang hukom na kasing demonyo ng apoy. Hindi ko makapaniwala na talagang nakikita ko ang opsyong ito. Sa isang paraan, ang matitinding damdaming naramdaman ko ay napakalaki. Sa unang tingin, ang pangalan ay puno ng kasamaan. Ngunit ito ay talagang isang bitag para sa mga masama. Ang demon-like ay talagang nangangahulugang hindi isang demonyo. Pagkatapos, idinagdag ang mga salitang apoy at hukom. Isang nilalang na hindi demonyo at gumagawa ng mga paghuhusga sa pamamagitan ng apoy. Sa kabaligtaran, ang Panginoon ng konstelasyong ito ay isang anghel. Kung tama ang aking alaala, ito ay si Arkanghel Uriel. Sa katunayan, naaalala ko ito dahil may isang tao sa nobela na pinili ang konstelasyong ito bilang isang sponsor. Ito ay isang medyo disenteng pagpili. Ito ay nakabinbin. Ang mga konstelasyon ng absolutong kabutihan ay naglagay ng mga nakakatawang limitasyon kung nais mong gamitin kanilang napakalaking kapangyarihan. Ang pangatlo, mahiwagang nagbabala. Ito ang unang pagkakataon na ako, ang nag-iisang mambabasa ng Ways of Survival, ay nakakita ng pagpipiliin ito. Maaaring nabanggit ang pangalang ito nang hindi sinasadya pero hindi ko ito alam sa ngayon. Kung maaari ko sanang basahin ang Ways of Survival ng mas masinsinan, sana. Maaaring makaramdam ng konstelasyon. Ngunit sigurado ako na ang may-ari ng konstelasyong ito ay hindi isang napakalakas na nilalang. Bilang karagdagan sa halatang panlunan, wala nang isang tamang pangalan. Misteryosong tagaplano, masyadong simple ito para sa isang konstelasyon. Ito rin ay nakabinbin. Sa wakas, narito na ang Sea Prisoner of the Golden Headband. Tumalo ng puso ko nang makita ko ang ika-4 na opsyon. Hindi ko inasahan ang konstelasyong ito ng maaga. Nagduda ako sa aking mga mata ng ilang beses. Ngunit ito ay hindi maikakailan na bilanggo ng gintong headband. Sa unang tingin, ang pangalang ito ay nagbigay ng negatibong imahe dahil sa salitang bilanggo. Ngunit kailangan mong bigyang pansin ang gintong panyo. Gintong panyo. Ang pinakamaliit na bilangguan sa mundo.
Ito ay isang pahiwatig na makikilala ng sinuman kung sila ay nasiyahan sa pagbabasa ng Journey to the West noong sila ay bata pa. Mayroon lamang isang bilanggo na. Nahuli ng gintong pangulo sa paglalakbay mula silangan patungong kanluran. Ang Panginoon ng bundok ng mga bulaklak at prutas na namuhay sa pagdurusa dahil sa tanikala sa kanyang ulo. Ang gwapong hari ng mga unggoy na may. Ang gintong sulyap nag-aalab na mga mata. Ang dakilang manggagawang pantao, Sun Wukong. Kabilang sa mga tauhang lumitaw sa nobela, may isa na sinuportahan ni Sun Wukong. Isang kahangahangang kapangyarihan na kayang dumaan sa daan-daang pagsasakatawan at pumatay ng mga kaisipan sa isang kidlat na pagsabog. Inilarawan ng may akda ang bahaging ito ng may maraming enerhiya, kaya't malinaw ang aking alaala tungkol dito. Hindi ko alam kung bakit ang ganitong makapangyarihang konstelasyon ay nagpapakita ng interes sa akin, ngunit kung ako ay magiging inkarnasyon ng dakilang matalinong pantay ng langit, mas madali akong makakasurvive sa bagong mundong ito kaysa sa sinuman. Ngunit, mabilis kong tiningnan ang pinto na nakakabit sa karwahe sa harap. Sa likod ng pintuang iyon, siya ay nakatingin sa screen ng pagpipilian tulad ko. Kung pinili ko ang dakilang matalino na katumbas ng langit, matatalo ko ba siya? May 1 minuto na lamang upang tapusin ang pagpili ng sponsor. Nagmamadali na ang oras. Huminga ako ng bahagya at tumingin sa aking mga pagpipilian. Hindi nagtagal ang aking mga alalahanin.